Ngayong gabi, inuulan ka ba ng mga pagsubok? Naghiwalay na kami nung kalibin ko kasi nalaan ko na nag-aanak siya sa iba. Kaunting ulan lang, bahaan sa amin. Oo. Makukulong ka na. Una kong naramdaman takot po talaga. Tunghayan kung paano sila nakaahon. Restart para sa bagong simula, a special live telethon ng The 700 Club Asia. Susunod na. Tapos ng ulan ay lilitaw ang maghari, magpupuri kay Jesus palagi. Ngayon lang kami naabutan ng baha sa nang may tumira dyan sa taas. Kaunting ulan lang, bahaan sa amin. Oo. Lalo na kung pag malakas, napapasok na yung buong bahay namin, napapasok na ng ulan. Pasok Kapag sa ganun loob ng bahay. bumabahanay, anong unang-una mong nililikas? Yung mga magamit, yung halimbawa, kung may bigas ka. Unang Pagkain, ano? Oo, pagkain. Kasi kung hindi mo aga pa ng pagkain, eh hindi naman kami makalusong dito dahil sa lakas ng ulan. Pero mapalad po kayo. Dahil oras na, kakayo naman ang makatanggap. Dad, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Ay, mga tao. Hi, this is VJ, Operation Blessing Volunteer at Reverb Worship Artist. Kanina po ay namigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan dito po sa Montalban, Rizal. At talaga naman po ang kanilang kalagayan ay hindi po ganun kagandahan. Pero alam niyo po ba, kakikitaan pa rin po sila ng pag-asa. Katulad po ng kwento ni Nanay Merced. Alam niyo po, personal akong namangha sa kalakasan ng loob ng nanay po na ito. Sapagkat sa kabila po ng kanyang naranasan, ay patuloy po siyang naniniwala na hindi po siya pababayaan ng Diyos. At ang pagbisita po ng Operation Blessing sa lugar na ito ay katibayan ng katapatan po ng Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Sana marami kayong matulungan, gaya namin, na hirap din. Ayan. Kanina po habang nandun kami sa tahanan ng Nanay Merced ay bakas pa rin po yung mga tubig na pumasok doon sa kanilang tahanan. Pero alam niyo po ba itong nanay na ito, dahil siya po ay mataas ang kanyang paniniwala na hindi po siya pababayaan ng Panginoon, ay nagpatuloy pa rin po siya. At umaasa na makakatanggap po ng tulong at ngayong araw po ay nagkaroon po ng kaganapan ng panalangin na yon. Baski nung parating nagbabaulan ganito. Oo, kaya papasalamat ako. Dahil pinuntahan ninyo kami. Dahil po sa inyong magandang loob na mapagbigay, patuloy po tayong nagkakaroon ng pagkakataon na maabot po ang ating mga kababayan katulad po ng nangyari dito po sa Montalban, Rizal. Nawa po patuloy tayong pagpalain ng Panginoon upang maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Ingatan po tayo ng Diyos! Wow naman! At kasama natin ngayon sa studio si VJ de la Calzada, ang ating Reverb Worship Artist. Thank you so much for being here. Salamat, VJ, sa paghatid ng love ni God sa ating mga kababayan sa Montalban at sa iyong pag-volunteer sa Operation Blessing. You know, Joyce, it's yes, the goods are important, the yung mga hygiene kits and all of grocery, that, yung oo. water. Pero yung hug na yun, na ginawa ni VJ. Ang sweet, di ba? Yung mga sinabi niyang words of encouragement, yung prayer niya, it's about that. I know, and I'm sure Nanay Merced was totally blessed. Definitely. Ngayon- And aside from disaster relief distribution, Operation Blessing also has a hunger relief program. We provide livelihood assistance to our kababayans who have been affected by poverty or calamity and wish to start anew. Our goal is to help them recover, provide for the hungry, and rebuild their lives. Tama, nagbibigay tayo ng biik at iba pang hayop na kanilang aalagaan at pagkakakitaan. Para sa iba naman, ibinibigay natin ang mga sewing machine o iba pang kagamitan bilang starter kit sa kanilang kabuhayan. Ang livelihood assistance na ibinibigay ng Operation Blessing ay nagkakahalaga ng
10,000 hanggang 15,000 pesos, depende sa piniling kabuhayan. Malaking tulong ito para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Tama. So, sponsor 1, 2, or 5 families and help them restart their lives. You can join as an individual, with your friends, or through your company. You can even make us, Operation Blessing, your beneficiary of your CSR or Corporate Social Responsibility Program. Be a CBN Asia partner today and make a difference. Yes. Call 8737-0700. Our prayer center representatives and our Reverb worship artist, VJ De La Calzada, are here ready to take all your calls, messages, and donations. Oo nga, you may also scan the CBN Asia QR code which is flashed on your screen right now. Pwede ito for bank transfer, credit card, at iba't ibang e-wallet transactions. At sa mga may GCash app, scan the GCash QR code using the built-in scanner in the GCash app. Don't forget to send a screenshot of your receipt to CBN Asia's Facebook Messenger so that we can acknowledge your donation and send you your exclusive access to our premium gifts. And so far last week, ang ating sama-samang tulong ay umabot na sa 1,494,176. Come on, keep calling, keep giving para marami pa tayong matutulungan. Amen! Sa mga nanonood sa atin online, maaari rin kayong magpadala ng Facebook Stars, YouTube Super Chat at Super Stickers. Malaking tulong yan para marami pa tayong ma-produce na inspiring online content. And for those who have already sent their donations, we have these exclusive gifts just for you. Watch this. Ikaw ba'y nakagapos sa pait ng nakaraan? The miracle you're waiting for might be waiting on your first step of faith. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Become a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ngayong buwan ng wika, hindi lang puro salita, kundi mayroon ding dapat gawa. Tulad ng ilan nating kababayan na nagpaabot na ng kanilang suporta sa CBN Asia. At upang basahin ang ilan sa inyong donasyon, narito si Reverb worship artist VJ De La Calzada. Welcome to Restart! Yes, good day, Miss Joyce. Thank you for having me here. So, we have here po ang mga nag-donate. So, from Mandaluyong, si Van po, 500. Wow. Rebecca from Quezon City, 500. Hezron and Aya from Pasig po, 2,000. Chest, Mandaluyong, 500. Mavic from Caloocan City, 500. Thank you. Eileen from Makati, 1,000. Galing. Olga, 2,000 monthly for 4 months, Yes, Miss Joyce. thank you, Olga. So, William from Quezon City, 10,000. Wow. Sheila, 500. John, 100. Jason Zambales, Wow. 100. And Rose Valenzuela, 2,000. Wow, super amazing. Basahin naman natin ang ilan sa mga online comments na naipost na sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Ayan na. Ayan, so we have Rena Lee. Sabi niya po, good morning, watching from Cabuyao City, Laguna po. Salamat po sa inyong programa at maraming naaabot na mga tulong mula sa mga donors. Glory to God! Amen. And our next comment is from... Wala pa ang next comment natin, pero okay lang yan kasi
Sa mga nanonood online, maaari niyo yung i-post ang inyong mga comment, ang mga kwento niyo sa buhay. Mahabang post yun, di ba? Mga prayer request o kwentong restart niyo sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Ikaw, VJ, please share naman, ano ang iyong restart story ng buhay mo? Ayan. So ako po siguro pinaka-memorable, Miss Joyce, ay yung pandemic time. Tapos hindi ko po alam kung paano mag-start ulit as a worship leader. Kasi po, di ba, parang nasanay tayo sa church and Sa lockdown. na-stuck tayo. Yes, na-stuck po tayo sa loob ng bahay. So parang nangangapa po ako the time. But the Lord reminded me through His Word in Habakkuk chapter 3. Ang sabi niya po, though the fig tree don't buds. Di ba po? So dapat tayo ay magsumamba pa rin. Let's rejoice in the Lord. Kaya yun po yung pinaka nag-resonate sa akin, Miss Joy. And of course, look where we are today. Nakapag-restart talaga tayong Yes, praise lahat. Amen and amen. All right. Ayan, so alam niyo po ba, Miss Joy, so speaking of resonate, ang River Worship po this coming August 29 ay magkakaroon po ng event. So first ever community worship gathering po ito. And Exciting naman. Yes, everyone is welcome po. So for 200 peso registration, ang lahat po ng inyong madodonate ay mapupunta po yan sa Operation Blessing Scholar po. So Sino pwedeng pumunta? Ayan, so everyone is welcome, Miss Joy. So kung kayo po ay worship leaders o kayo naman po ay musicians at gusto niyo pong makasama yung mga community po na talagang sumasamba sa ating Panginoon. So you are welcome. So please register na po kasi limited slots lang po ito and first come, first served. So we hope to see you po that day. Thank you so much, VJ, for your Thank you, invitation Ms. and also for sharing your story. Tulad mo, VJ, may restart story din itong si Carol. Maaga siyang nabuntis at nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang anak. Nang maghiwalay sila ng partner niya, lalo pang bumigat ang kanyang pasanin. Paano siya makakabangon? Well, eto ang restart story ni Carol Alejandro. Taong 2006, second-year nursing student pa lang si Carol ay nabuntis na ng kanyang kinakasama. Panandalian siyang huminto ng pag-aaral para isilang ang kanyang sanggol. Nung ipanganak siya, ang sitwasyon namin noon sobrang hirap kasi bata pa rin yung nakalibin ko eh. Ahead lang sa akin ng 1 year. And then wala ring trabaho. Natapos ni Carol ang kolehiyo sa tulong ng kanyang tiyahin at ama. At siya'y naging isang registered nurse. Subalit, Sa sobrang daming nurses, wala namang mapasukang trabaho. Yung health center kasi na yun, nangailangan sila ng as midwife. Pero dahil wala rin po akong trabaho, nasa bahay lang, kumbaga ginrab ko na rin po yun kahit ang compensation ko lang is 3,100 a month. Pumapatak lang siya ng 100 per day. 8 hours po ako doon, 8 a.m. hanggang 5 p.m. 2012 po yata yun. Naghiwalay na kami nung kalibin ko kasi nalaan ko na nagkaanak siya sa iba. After nun, umuwi ako sa mga tatay ko, dala ko yung mga gamit namin, bit-bit, pati yung kami ng anak ko. Yung pinakamahirap na sitwasyon nung time na nandun ako sa mga magulang ko, dahil wala nga pong trabaho, yung tipong may gusto akong bilhin o pambili man lang ng merienda, yung wallet ko wala namang laman. So, manghingi ako dun sa tatay ko. Yung tatay ko naman, hindi ako naman pahihindian nun kahit magkano lang yung pera sa kanya. Bigyan niya ako kahit 100 pesos para may panggastos ako. napanghihinaan man ang loob, tanging sa Panginoon lamang umasa at kumapit si Carol. Nakapanood ako ng 700 Club Asia, yung mga nagbibigay na-amaze po talaga ako na yung ginagawa sa kanila, pagka nagbigay, mas doble, triple, or 100 times pa yung binabalik sa kanilang pagpapala. Kaya parang napuko yung loob ko na parang gusto ko rin na ganun, na pagpalain din ako sa pagbigay ko. 1,200 lang yung pera ko that time eh. I-donate ko yung 1,000, so yung 200 na tira sa akin, sa isip ko nun, bahala na si Lord mag-provide para sa akin na sa panggastos. After kong magbigay, nag-a-apply ako that time as private nurse sa Makati yung office. Nung natanggap na ako as private nurse, naging times 10 na yung halaga na yon na naging sweldo ko. Nung maka 1 year na po ako doon as private nurse, meron naman pong nag-offer papuntang Bahrain naman po. Inalaw din ng Lord na makarating ako doon. Ang trabaho ko nga po pala sa Bahrain ay private nurse din.
Gusto na rin kasi nung panganay ko na umuwi ako. Umuwi rin ako habang kami na rin nung asawa ko, kami, nung time na yon. 2019, inalaw ng Lord na kami ay ikasal na. 2020, pinanganak na yung anak namin, si Bettina. Nagpatuloy ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol at ng kanyang pamilya. Maasikaso na asawa po siya. Masipag na magtrabaho sa aming negosyo, siya yung nagmamanage. Siya lahat gumagawa pag wala ako dito sa bahay, nasa trabaho ko. 2021, January po yun eh. Pero na-curious ako sa lasa ng takoyaki. So pinag-aralan ko siya, paanong mixture niya, anong lasa. Hanggang sa nakuha ko na po yung eksaktong timpla niya. Kaya yung takoyaki talaga yung sources namin nung time ng pandemic eh. Itong 2024, April, sa may kanto mismo namin, nandun po yung sakayan ng tricycle, babaan ng mga pasahero. Big break ni Lord sa akin na ipagkaloob yung pwesto na yon. 3 p.m. na ako nakakapagbukas. Merienda time talaga. Na-amaze talaga ako sa nagiging benta namin na within 5 hours, 1,000 yung binibenta. Naging sapat ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Carol na patuloy niya ring ipinabahagi sa kanyang pamilya at sa mga taong naaabot ng kanyang pagbibigay sa Panginoon. Patuloy po ako nagbibigay sa Panginoon kasi sa isip ko, sa Kanya din galing yun eh. Mas masaya kasi sa puso na nagbibigay. Alam mo, Joyce, yung pagbibigay ni Carol, hindi lang pinansyal, but yung yung talento niya. At almost nothing because parang volunteer work niya yun. Reward ni Lord yun. Not because she's expecting, but out of her own, the kindness of her heart. Oo, kasi ang hirap pag magbibigay tayo, no? Tapos You don't deal with the Lord, No. magbibigay ka rin, may bless mo ako, Hindi ganun. Oo, kasi pag nakipag-negotiate ka kay God, ikaw yung talo. So huwag na, just give your heart to the Lord. Kaya salamat, Carol, sa iyong generosity at sa mga tapat nating CBN Asia partners. Because of your generosity, we have been airing the 700 Club Asia since 1995. This program has 0 paid commercials. Everything is made possible by your continuous prayers and support for God's work through CBN Asia. Through this program, countless of lives have been touched. Many have received Jesus as their personal Lord and Savior and have been healed. Broken relationships have been restored, and countless others have experienced a true restart with their lives transformed by the power of Jesus. All glory to God alone. Amen. Help us produce more inspiring shows that proclaim Christ and transform lives. Be a CBN Asia partner now. Call 873-70700 or scan the CBN Asia QR code flashing on your screen right now. Sa mga may GCash app, scan the GCash QR code using the built-in scanner in the GCash app. Don't forget to send the screenshot of your receipt to CBN Asia's Facebook Messenger so we can acknowledge your donation and send you your exclusive access to your premium gifts. Sa ngayon, ang ating sama-samang tulong ay umabot na sa 1,505,676. Keep giving, keep calling. Come on, let's make those phones ring. Amen. At bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay, mayroon kaming gift para sa inyo. Watch this. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? We
are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/live TV at sa YouTube channel at Facebook page ng The 700 Club Asia. Kaya paki-like and share na rin ang ating FB Live video so that you can encourage others to watch. Yes, in our next story, Marcos, a school dropout, marijuana user, and dealer, lived like there was no tomorrow. Is there a restart button for him? Let's find out. Lumaki po ako sa maayos po na pamilya. Yung both parents ko po, nagtatrabaho po sila sa government. Sa aming magkakapatid, iba po ako mag-isip. Ayoko po kasi ng disente. Gusto ko nun yung siga-siga. Hindi ko sila tinitignan as role model. Naging tambay si Marcos, kaya't sa murang edad, natuto siyang manigarilyo, gumamit at magbenta ng marijuana. Nabuksan po yung isip ko sa ganong environment dahil po sa pag-idolo ko siguro sa mga matatanda nun na siga, na mararaing pera sila pero wala naman trabaho. Tapos mababait sila sa amin, lagi nila kami nililibre. Pinili ni Marcos na lakaran ang buhay ng mga iniidolong siga. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral, pati na ang pamilya. Feeling ko, sinasakal nila ako. Lagi nilang sinasabi, sinisira mo yung buhay mo, kakasama mo sa mga barkada mo, sa mga pinagagawa mo. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Na-enjoy ko talaga kasi nagkakapera ako. Naging kagawian na rin nilang magbabarkada ang mambabae at pumatol sa bakla para magkapera. Padamihan ng nagalaw, padamihan ng girlfriend, ganun po. Parang proud pa na marami kang nakakatalik. Wala po akong konsensya nun eh. Wala akong puso. Basta ang para sa akin, gagawa ko ng pera. Kahit anong way, basta maging big time po. Lingid sa kaalaman ni Marcos, siya'y inaabot na ng Panginoon sa pamamagitan ng TV program na The 700 Club Asia. Na-picture po yung uncle ko, si Pastor Jerry Ramos. Tapos nag-message siya sa mama ko. Doon po nag-umpisa manood ng The 700 Club. Nagtuloy-tuloy ang panonood ni Marcos ng The 700 Club Asia kasama ang barkada. Habang nanonood po kami ng The 700 Club Asia, siyempre may kaibigan kang makwento. Sabihin nila, tamang may pag-asa pa tayo, pero pabiro lang. Pero deep inside, talagang napapaisip ka rin na, yung best friend ko lagi na sinasabi, malay mo sa'yo mangyari, tapos mapalabas ka din dyan. Sa panahong iyon, live-in partner ni Marcos si Angel na kanyang pinagmamalupitan at niloloko dahil sa pambababae. Hanggang sa isang pangyayari ang hindi niya inaasahang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. May boses po ako naririnig, sinasabi niya, hindi deserve ni Angel yung ginawa mo. Hindi ka niya deserve. Mamamatay ka na, makukulong ka na. Tapos, syempre, akala ko sobrang lakas ng tama ko. Pupunta akong banyo para magilamos. Pag gano'n ko po yung kamay ko, napaluhod ako. Una ko naramdaman takot po talaga. Natakot ako sa Diyos. Sabi ko, patawarin mo lang ako, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Yun po, magmula nun naramdaman ko po yung yakap. Niyakap talaga ako ni Lord. Pakiramdam na nawala lahat ng bigat na dinadala mo. Nawala po talaga, napalitan lahat ng joy sa kanang peace. Naging simula iyon ng pagtahak ni Marcos sa tuwid na landas. Agad siyang nag-chat sa kaibigang bahagi ng isang faith community para umattend ng Sunday service. Umaga pa lang nagtataka na ako kasi hindi ko hinahanap marijuana. Very radical po yung pag-transform sa akin ni Lord. Kasi from being a drug dependent na umaga pa lang sa bugna hanggang makatulog, biglang isang araw lang talagang nawala po lahat. Naging sandigan ni Marcos si Hesukristo para tuluyang talikuran ang nakasanayang buhay ng siga at yakapin ang katuwiran at pag-ibig ng Panginoon. Matapos ang matagal na pagli-live-in, kinasal sina Marcos at Angel. Biniyayaan din sila ng baby girl. Romans 4:20. At hindi siya nag-alinlangan sa pananampalataya niya sa Diyos, bagkus ay lalo pa siyang tumibay at tumanda. Parang confirmation po yun na tama yung ginawa ko. Kasama ang kanyang may bahay, lubos silang naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon. Hindi rin kinalimutan ni Marcos na ibahagi si Jesus sa kanyang pamilya. Sa katunayan, ang kanyang ina ay nakakasama na rin niya sa church at naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Naging impact po sa akin nung panonood po ng The 700 Club Asia. Na-inspire po ako na may pag-asa pa pala na mabago yung buhay ko sa pamamagitan po ni Kristo. Yung Galatians 5:24, ang sabi doon, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang makasarili na ng pagkatao at ang masasamang hilig nito. Kasi ang linaw sa akin na namatay na yung dating ako tapos isinilang na ako ulit. Nakita natin sa buhay ni Marcos na walang tao o sitwasyon na hindi kayang baguhin ng Panginoon.
The moment he surrendered his life to Jesus, lahat ng bisyo, galit at kasalanan ay nawala. Pinalitan ng kapayapaan, kalayaan at bagong direksyon. Ganyan din ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, may pag-asa sa Panginoon. He can restart your life, restore your heart, your family, and best of all, secure your future. Ngayon, the same Jesus who transformed Marcos is inviting you to experience His love and forgiveness. If you are willing, then the Lord is ready. Pray this prayer with us. Let's come to Him with an open heart. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin ko na ako'y makasalanan at kailangan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig at sa bagong simula na natanggap ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. If you prayed that prayer with me, today marks the start of your new life with Christ. Please call or chat with us. Back to you, Joyce. Thank you, Peter. If you prayed with him just now, balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. All you have to do is text, "Yes, tinanggap ko si Jesus," yung pangalan mo, your location, at ipadala yan sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook or YouTube live streaming, i-comment niyo po yung "Yes, tinanggap ko si Jesus." At kung gusto mo naman sumali sa aming online Bible study group, i-comment mo yung BSG, Bible Study Group. Sabay-sabay tayong matuto at lumago sa pananampalataya sa Panginoon. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPIE Donate, United Neon, Nixis, BB Marciano Catering Services, Colasas Kusina, Takoyaki ni Katok, Astron, DB Audio. Inuulan ka ba ng mga pagsubok? Kapatid, makisilong ka kay God. Sa Kanya tayo humingi ng tulong dahil kay Jesus, laging may restart, isang bagong simula para sa ating lahat. Sabi nga sa Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolos sa oras ng kagipitan. Amen. And meanwhile, here are some more donations from our kababayans. Thank you to Inigo from Taguig City, 1,750 pledge. Olga, thank you for your 8,000. Norbero from Capiz, 7,000 pesos. Jocelyn ng Mandaluyong, thank you for your 5,000 pledge. Priscilla ng Bulacan, 2,300. And Annalyn na taga Benguet, 2,100 pesos. Yes, and so far, your giving has reached, 1,518,476. Keep calling, keep giving. Kahit tapos lang ating programa, bukas ang ating 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Ayan, sundan kami bukas, same time, same channel, sa pagpapatuloy ng Restart! Woohoo! Para sa bagong simula. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, Yung pala positive na itong bukol ko, nag-declare na ako na sabi ko, bayanin ko ito. Anong klaseng tatay si Tatay Jun? Superhero po. Kasi kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, kaya niyang tiisin. tunghayan ang mga kwentong yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Restart, Martes, alas 2